Magandang araw mga kaibigan. Ito po, update ng ating fund drive for Brave 18 Marines. Isang araw pa lang po tayo na tumatanggap ng tulong. Sobra 100,000 na ang naipon. Nakakatuwa po. Dahil marami ang nagpapadala, 5 pesos, 10, 15, 20, mga ganun lang. Sa dami na nagpapadala, naiipon, kaya umabot na 100,000. Yung dating GCash number na ipinapakita ko, hindi na pwede, hindi na kayo makapagpadala dahil yung limit niya naabot na 100,000. So ito na po ang bago. Voluntary lang yung gusto mong samahan sa laban ang Brave 18 para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Ito yung number 0966 265 8480. Nakakuha na po ako ng bank account number and name, account name, sa grupo ni na Attorney Baligod. Bukas, i-deposit na natin yung mga donasyon ninyo. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng GMA News. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson. Patutsada niya sa isang senador na mahilig daw mag-Facebook Live. Sabi niya, when you are strong on the law, pound the law. When you're strong on the facts, pound the facts. When you're weak on both law and facts, mag-Facebook Live ka na lang. Yes. Wala naman siyang pinangalanan sa kanyang patutsada. Kaya lang, sino ba sa mga senador sa kabilang kampo na mahilig mag-Facebook Live? Diba si SP Cayetano? Halos everyday. Ako, natutuwa ako, nakikinig ako. Very informative. Yun ang tunay na alagad ng bayan. He is reaching out to people. May mga Facebook Live pa siya, umaabot ng millions. Kailan ba yun? Just after yung shooting incident ata. Umabot ng 4 million yung kanyang Facebook Live na views. Ibig sabihin, marami ang sumusubaybay. Pati si Lacson sumusubaybay dahil alam niya nag-Facebook Live. Weak. Kung mahina ka sa batas, mahina ka sa facts, mag-Facebook Live ka. So, inaakusahan ba niya ang senador na ito na mahina sa batas? Abogado ito eh. Ano kayang karapatan din niya na magsabi na siya, kasi sa mga ganitong payag, ako, opinion ko lang ito, tingin ko sa kanya, malakas siya, maalam siya, marunong siya sa batas, at marunong siya sa facts, katotohanan. Kaya sabi niya, mag-Facebook Live na lang kayo. Ay, nako. So, grabe. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ilan ang tumawa? Ilan ang nag-like? Dito mo makikita yung suporta nila sa taong bayan. 27,000 ang total reaction. 21,000 ang tumatawa. 746 ang galit. 5,400 lang ang nag-like. Percentage-wise, nasa 90%. $85 to 90% sa mga reaksyon ng taong bayan, hindi naniniwala dito kay Lacson. Basa tayo sa mga comments. Maria, kasi ang daming pasok, paspas. Gumaganon yung mga comments. Dominic Dizon, noon idol kita, pero nang naging bulag, pipi, bingi ka sa flood control, ito, wala na. Isang tumpok na lang. Jobs, Jabison, dati hanga ako dito. Anong nangyari? Ako rin. Hanga ako nung una.
Sa paghanga ko sa kanya, dinidepensahan ko siya. Sinasabihan ako ng mga subscribers ko na, General, wag mo nang depensahan si Lacson. Wala nang pag-asa yan. Kasi nung una naniniwala ako. Kaya lang, it appears wala na, nagbago na. Pati nga yung kanyang kaibigan, dati niyang staff, si Mr. Lito Banayo. Sabi niya, hindi ko na maintindihan anong nangyari kay Senator Lacson. Naguguluhan na ako. Kaibigan niya yan, ha? So, tingin niya sa sarili niya is okay pa rin siya. But anyway, ganyan talaga ang tao. May mga blind spots tayo. Hindi natin nakikita anong mali natin. Akala natin is okay tayo. At yun, ang tingin niya sa sarili niya, okay siya. Kaya lang, sometimes sa kanyang Facebook page, pag nag-post siya ng mga controversial statements, klino-close niya ang kanyang comment section para hindi siya makabasa ng matitinding bashers ng mga taong bayan. Marami sila dyan na yung membro nila sa Cayetano Black. Ayan, Lacson, nag-o-off ng comment section. JBR Sito, Zubiri, Erwin Tulpo. Naka-off yan. Anong ibig sabihin? Bakit mo i-off? Ayaw mong marinig ang comment ng taong bayan sa'yo. Hindi ka wala kang confidence. Hindi ka tulad dito kay SP Cayetano. Open siya. Patikusin mo, okay lang. That's part of democracy. So, itong pinagkakaguluhan ngayon is yung Abilino Doctrine. Yung kaso sa Supreme Court noong 1949 na bago ko lang nalaman, hindi pala inaksyonan ng NBank for lack of jurisdiction. Binalik yung kaso na, ibig sabihin, walang jurisprudence, walang ano. Kasi sabi ng Supreme Court, excuse me, this is more of a political question. It's not a matter of interpretation of the law. Kaya, ayaw naming makialam. Bahala kayo dyan. Ganon. Iyan ang pinipilit nila na basihan nila yung Abilino Doctrine. Klaro ang basihan ng Cayetano Black, 1987 Constitution at saka yung active na Senate rules ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga hero sumo na ni. Wa nagyod ka nang nakaatop nagyod ang mga tao nga gitabangan sa yero. So dili na gyud sila ulanan ani. At sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa labaw makagagahom ug sa naghatag sa sin. Dili pagid may kapalit sa sin tungod
kay wala mi kwarta nga ikapalit wala nagtabang sa sin dili pa gyud mi makaatop. Oo, so salamat kayo ya. Salamat kayo.